Kumusta at magandang araw sa inyong lahat. Ako si Fides. Narito ako para turuan kayong mag-Tagalog. Mag-Tagalog, ibig sabihin magsalita ng Tagalog. Pero bago ko simulan ang mga leksyon natin, gusto ko munang ilarawan ang mga salita na ginagamit sa Pilipinas. Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa YouTube. Kung nasa Pilipinas kayo ngayon, mapapansin ninyo na karamihan ng mga Pilipino ay gumagamit ng Ingles sa kanilang pananalita. Normal lang yan dahil ang Ingles ay malaking bahagi ng kulturang Pilipino. Sa katunayan, Tagalog at Ingles ang salitang opisyal sa Pilipinas. Mapapansin din ninyo na may mga salita na parteng Tagalog at parteng Ingles. Halimbawa, mag-drive. Mag-drive, ibig sabihin, to drive sa Ingles. Kahit na may katumbas ang salitang to drive sa Tagalog, yan ay magmaneho, may mga gumagamit pa rin ng salitang mag-drive. Yan ang tinatawag na Taglish. Ano ang Taglish? Ang Taglish ay ang pinagsamang Tagalog at English. Paano mag-Taglish? Basta't dagdagan nyo lang ng panlapi ang salitang Ingles, makakabuo kayo ng Taglish. Halimbawa, mag-drive. Mag plus drive. Mag-drive. At ang isa pang klase ng Taglish ay ang paggamit ng Ingles sa mga pagitan ng salitang Tagalog. Halimbawa, ang cute-cute naman ang bag mo, color pink. Translation? Siguro, nahulaan nyo na. Tama. Your bag is so cute, it's color pink. Yan ang Taglish. Kaya kung nagsisimula pa lang kayo na matuto ng Tagalog, okay lang kahit na may konting Ingles. Kahit ako mismo, ganyan din ako magsalita. Laging may Ingles. Pero sa ngayon, susubukan ko na magsalita lamang ng Tagalog. Dahil gusto kong masanay ang tenga nyo sa salitang Tagalog. Pero syempre, paminsan-minsan, wala akong magagawa. Dahil may mga salitang Ingles na walang katumbas sa Tagalog. Halimbawa, computer, surfing, video, background, at marami pang iba. Sa ganitong mga sitwasyon, gagamitin ko ang salitang Ingles. Ngayon, habang sinusubukan ko na magsalita lamang ng Tagalog, susubukan ko rin na maging normal o praktikal ang ating usapan. Hindi ko gagamitin ang mga salita na hindi talaga ginagamit sa pangkaraniwang usapan. Halimbawa, kung gusto nyong sabihin ang nice to meet you, sabihin nyo na lang nice to meet you. Dahil ang katumbas nito sa Tagalog ay hindi talaga ginagamit. Ang katumbas ng nice to meet you ay ikinagagalak ko kayong makilala. Pero walang gumagamit niyan. Kaya huwag niyong pwersahin ang sarili ninyo na sabihin yan. Okay? Siguro, tinatanong nyo sa sarili ninyo kung talagang kailangan nyong matuto ng Tagalog. Marunong naman mag-Ingles ang mga Pilipino. Maiintindihan naman nila kayo. Bakit nyo kailangang matuto ng Tagalog?
Magandang tanong yan. At syempre, kayo lang ang makakasagot niyan. At desisyon nyo yan. Pero, kung talagang gusto nyong makilala ang mga Pilipino, mas mabuti kung marunong kayong mag-Tagalog. Kung marunong kayong mag-Tagalog, malalaman ninyo kung ano ang nasa kalooban namin. Dahil ang wika ay umiiral yan sa isip at sa puso. At isa pa, kung pupunta kayo sa Pilipinas, mas magiging malawak ang karanasan ninyo kung marunong kayong mag-Tagalog. Mas magiging mahigit sa material ang pagkakakilala ninyo sa Pilipinas. Dahil ang wika ay hindi material. Bukod sa isip at sa puso, ang wika ay umiiral sa kabuuang konsensya ng isang kultura. Kaya subukan niyong mag-Tagalog kahit konti lang. Sigurado ako na matutuwa ang mga Pilipino sa inyo. At kahit konti lang ang salitang Tagalog na kaya niyong sabihin, malayo na rin ang mararating niyan. O sige, hanggang dito na lang. Mahaba na itong video na ito. Sa susunod nating pagkikita, sisimulan na natin ang ating leksyon. Huwag niyong kakalimutan na ulit-ulitin ang video na ito para masanay ang tenga ninyo sa salitang Tagalog. At kung may mga tanong man kayo, sulatan niyo lang ako ng mensahe dyan sa ibaba. O sige, hanggang sa susunod nating pagkikita, maraming salamat sa inyong lahat. Paalam!